Treasure hunting weekend, mga katiyats. Itong aming pinuntahan ngayon ay napakaganda ang history nito. Kasi ang history nito ay ayon sa matatanda na mga nagsalinsalin ng kwento. Ang creek na ito ay meron daw ibinaon na isang truck ng Japanese army. At alam na natin kapag merong ibinaon na truck ay siguradong merong lulan ito o merong kargamento ng mga importanteng bagay. Ang mga importanteng bagay na ito na ating hinahanap ay walang iba kundi ang Yamashita treasures na kinahumalingan, kinababaliwan ng mga treasure hunters. Saan ka ba hanap sa mundo ng mga lugar, ng mga bansa na mayroong ibinaon na truck na gold? Dito lamang sa Pilipinas, kaya tinatawag itong Yamashita treasures na alamat, legend. Pero legend ito, pero maraming witness, maraming nakakita, maraming live pointer hanggang sa ngayon. Mga buhay na mga veterano sa giyera at mga POWs na nagsasabi na meron nga. At meron nga naman. I-prove ko sa inyo, mga katiyats. Kahapon lang may pinuntahan ako na nagpa-detect sa atin na medyo may magandang katayuan sa buhay. Meron siyang itong parang helper sa kanilang bahay. Tinatawagan niya kapag merong ipapagawa. Alam niya na hindi talaga mayaman kasi nga nag-sideline sa kanya. Ngayon, bigla na lamang nagkaroon ito ng maraming negosyo. Kalat na kalat yung kanyang branches ng negosyo niya dito sa lugar namin. Hindi ko nabanggitin, baka maano pa tayo. Pero totoong kwento ito. Akala ko nga yung may-ari ng negosyo na yun ay talagang mayaman. Yun pala ay alam ng mga taga sa mga kapitbahay nila kung anong pinanggalingan niya. Ngayon, ang kwento ay noong bagyo daw, noong mga nakaraang bagyo sa lugar namin ay may naglandslide na bundok, na gilid ng bundok. Naglandslide at lumabas yung isang kahon ng gold bar. Kaya yun ang kwento sa kanyang kayamanan na bigla na lamang parang shooting star, bigla na lamang yaman, kinabukasan mayaman na. Ngayon ang ginawa niya ay bumili pa siya ng iba pang mga prangkisa ng mga negosyo, mga fast food, mga bakery, para sabihin na legit yung kanyang pera kasi bumibili na siya ng mga sasakyan, magaganda na yung kanyang bahay at hindi na siya ma-question. Pero ito yung nangyari lamang sa maikling panahon. Isang taon lang biglang yaman na. Kaya totoo ang Yamashita treasures, naniwala ako 200% ang paniniwala ko na totoo yan. Okay, sa kapanahonan ng father ko ay meron silang nakuhang small stash, yung ibinaon lang ng mga army. Kaya naniniwala talaga ako na meron. Pero itong mga gold bars na kahon-kahon, hindi ko pa ito nakita. Sa totoo lang. Kaya yan talaga ang hinahanap natin. Kaya itong pinuntahan natin, isang truck ang ibinaon dito. Ayon sa kwento ng lula yata nitong may-ari nitong lupa. Ito yung na-detect na namin noon gamit ang ating mga manual locators. At dito na portion napakalakas ang reading. Malakas ang detection. Kaya nagukay sila ngayon, hindi pa natapos yan. At atin muling binalikan para ma-confirm kung saan na banda yung talagang malakas ang metallic na detection. Okay, so dalawang dalawang hukay ito, kaya dalawa ang aming i-scan. Yung isa ay mababa, yung kanina mababa ang reading niya, pwedeng mga minerals lamang.
Hindi kasi pwedeng tabunan ng uling itong truck kasi malaki. Kaya ang truck mismo yan ay ang reading niyan dito sa Proton ay nasa 20 to 27 ganyan, or aabot yan sa 29. Yung truck, bulok na truck ay rusted metals. So yan, hindi siya umabot sa 20,000. Ang common na reading ng mga lupa at bato lamang sa inyong Proton ay umpisa yan sa 1,000, 2,000 hanggang 3,000. Minsan naabot siya sa 5,000. Lupa pa rin yan, lupa pa rin at mga bato yan. Ngayon kung aabot siya sa 8,000, 10,000, medyo mag-isip na tayo. Malakas-lakas na yan. Pagdating sa 20, confirm na yan, metal na talaga yan. 30 above 1,000, yan na yung precious. Precious metals. Pero minsan lang makatama sa 30,000 na higit ang Proton. Kaya yung isang kakilala ko dito sa amin, binintan niya na ang kanyang Proton Elic kasi hindi na siya naniniwala at bumalik na sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Kaya huwag mawalan ng mga pag-asa, mga ka-TH. Isang araw ay matamaan din natin yan. Okay, so itong pangalawang hukay ay medyo pa rin, mababa siya. Hindi pa rin siya siguradong precious metal. Kaya balikan namin ito by next week siguro. At aming pa rin galugarin ang lugar na ito. Baka nagkamali lang kami ng punteriya, wala kasi tayong mapa, kaya magkamali talaga tayo. Detect lang kung saan talaga yung area na yun na yung malakas. Doon na tayo mag-concentrate. At paalaala ko sa mga bago pa lamang nagkahumaling o bagong na-addict sa pag-treasure hunt, ay okay lang ito na pastime as long as hindi nyo napabayaan ang inyong mga trabaho at hindi gaano kayong gumastos na mauubos na yung inyong mga savings. So dapat ang igastos dyan ay itong sobra na budget sa pang-araw-araw na gastos. Kasi marami ang na-bankrupt, marami ang nabutas ang bulsa sa pag-treasure hunt at sa maling paniniwala nito. Yan ang napansin ko sa mga baguhan pa lamang, itong bahala na mentality. Na bahala na, okay, gastos ng gastos, hukay ng hukay. Maganda talaga meron kayong kasama na meron ng mga matagal na experience dyan. Kasi sa katagalan ng experience sa hukay ay maano mo na yun, malalaman mo na yung mga lupa na nagalaw, mga lupa na hindi nagalaw. Meron ka ng niyan, analysis sa inyong mga hukay. Sa mga marker, totoong marker at mga marker na parang marker lamang tingnan, na parang totoo pero gawa ng nature. Dapat talaga yan, maklaro ang dalawa, kung marker ba, gawa ba ng tao o hindi. Kasi kahit hindi gawa ng tao, natural pattern lamang, tapos hinukay nyo, ay masasayang ang oras at energy. Kaya yan talaga ang dapat isangguni muna sa mga kakilala nyo na meron ng mga karanasan sa treasure hunting. Okay, so hanggang sa muli mga ka-TH, kami magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Ingat kayong lahat.